Si Presidente Duterte, kahit na alam niya na pag umuwi siya rito, alam niya aarestuin siya, ididitinis siya, dadalhin siya sa Hague. Alam niyang lahat yun. At pinakiusapan na siya, huwag kang tumuloy. Pero sabi niya, hindi, haharapin ko sila. Ito lang makikita mo na wala siyang plano-plano na takasan ang pag-aaresto sa kanya. Pangalawa, pag binigyan mo ng temporary freedom yan, akala mo bang isipin niya tumakas hindi na nga halos makalakad eh. Hindi nga makalakad dahil marami nang dinaranas. Ang unang gagawin yan, pag may temporary release, gagastos yan, mga kamag-anakan niya, mga kaibigan, para pagalingin, para hindi masyadong mahirap mabuhay sa kanyang mga natitira pang panahon dito sa mundo. Kaya itong mga judges nito talagang walang sentido común, wala pang sense of humor. Ilang inuusig na puti. Ngayon, gusto nila yung brown. Gusto nila talagang i-justify ang kanilang existence. Lalong-lalo pa nga, yung mga malalaking bansa hindi nila miyembro. At ang Amerikano, kahit na hindi miyembro, nagbibigay ng kontribusyon, tinanggal na rin. Yan po ang dahilan. Ito namang pamahalaan, bakit naman nakipagsabuatan to? Kasi nga, gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Yan po ang katotohanan yan. Kaya itong ginawa nilang ito, ito'y paglaban sa batas pangmundo o international law. At isang paglaban sa soberentiya ng bansa sapagkat biro mo isang mamamayan, aarestuin mo, ibibigay mo sa isang dayuhan, sa isang krimen na ginanap dito, di umano, na kinumit dito, isinagawa rito. Pero lilitisin mo sa ibang bansa ng dayuhang hukom. Ano ba klase yan? Gusto sabihin, pulpul eh. Talagang napaka-hina ng mga ulo eh. Kaya ang article natin ngayon, that's part 2 nung una natin, part 1. Dalawang series yan. Yung una natin, diniscuss na natin nung Lunes. At yun yung pangalawa. At sinasabi ng ICC, among others, na na-discuss na natin earlier last Monday. Kaya raw nila tinanggihan itong request for interim release ng dating Presidente Duterte sapagkat hindi raw naprubahan ng defense team na unfit for trial itong si Presidente Duterte. Kaya hindi ko maintindihan sa mga judges na ito. Kailangan bang si Presidente Duterte ang magpatunay na hindi siya fit mentally, physically, health-wise sa isang judicial proceeding o sa isang trial kung saan siya akusado? Hindi ba dapat ang hukuman ang magdetermina? Alamin nila kung yung bang akusado nung humaharap sa kanila ay fit for trial o hindi. Sapagkat unang-una, si Presidente Duterte nakakulong. Nasa isang controlled environment siya. Wala siyang access. Ang may access sa kanya, yung court. Kaya dapat sila ang magdetermina, hindi ang magpuproba yung akusado na walang kakayahan. Sila ang may kakayahan eh. Yan ang pinupunto ko doon sa mga binasa mo. Kaya sabi ng ICC, justify yung kanilang binaya. Kaugnay doon sa kanyang medical condition. Ang sabi nila na merong medical facilities ay may access siya doon. Gaya sinabi ko earlier, wala siyang access doon. Ang may access sila sa kanya. Kaya hindi dapat ang defense ang nagpuproba. Sila dapat ang tingnan nila. Hanggang ngayon wala silang regular bulletin. Dapat meron silang regular bulletin. Sinasabi nila na meron silang psychiatrist, meron silang nurse. Ba't di nyo patingnan? Mabuti nga, yung pinaka-latest na balita meron ng order ng court. Pero nung pa natin sinasabi, patingnan nyo
Sapagkat kayo ang nakakalam kung ano ang diferensya ng akusado. Sabi niyo, may nurse naman. May nurse nga, pero yan naman ay naka-assign lang doon sa nurse station. Para kung meron mga papatingin doon, merong kaalalay na nurse doon sa doktor. Hindi naman po naka-assign sa kanya na 24 hours. Natatandaan po ninyo, nung siya ay hindi pa nakukulong. Nung siya ay nasa labas pa. Alam niyo po ba na si Presidente Duterte, merong nurse 24 hours a day. Every week, nagpapalit yan 24 hours a day para nga nababantayan siya dahil marami nang dinaranas yung mama, yung matanda, yung dating presidente. Alam naman nating lahat yun. Marami siyang sakit. Marami siyang iniinda. Gaya nga na sinabi ko doon sa unang talatang binasa mo, ba nila nakikita na si Presidente halos hindi nga makalakad ng diretsyo. Kailangan may umaalalay sa kanyang likod. Kaya nga, nung hindi pa siya nakakulong, meron na siyang 24 hours na nurse at every week nagpapalit. Talagang 24 hours a day yun doon sa kanila natutulog at nagbabantay habang natutulog siya. At pag siya naman ay gising at kung lalakad, kailangan, meron po siyang dalawang security na lumalabas na caregiver siya, taga-alalay sa likod, hawakan siya, kahit may case siya, talagang wala nang balanse. May problema na talaga. May edad na, Diyos ko naman, 80 anyos na eh. Mabuting-mabuti kung wala siyang vision nung siya bata-bata pa. Hindi. Pareho rin ang karamihan sa mga lalaki, may mga bisyo at yan ngayon ay sinisingil na siya. At hindi lang yan, yung kanyang mga aksidente sa kanyang motorsiklo, yun ang kanyang hobby. Di ba ilang beses na siyang nahulog dyan, nagkatumba-tumba na siya, nagkabali-bali na katawan niya, tapos smoker pa siya, kaya nagkaroon siya ng Burger's disease. Marami na siya sakit. At alam yan, hindi naman po pwedeng hindi alam niya ng ICC dahil siyempre bago nila pinakulong yan, in-examine pa yan eh. Kaya alam nila ang kondisyon na yan. Kaya sabi nga natin, itong mga judges na yun, parang hindi ginagamit ang sentido komon. Alam na nga nilang may diferensya yung mama. Kaya nga humihingi yan ng gaya po ng sinabi natin, yung justification ng interim release, nonsensical. Hindi batay sa sentido komon. Halimbawa, sabi nila yung si BP Sara at yung mga anak, ini-question ang legalidad ng pag-aaresto at pag-detain sa kanilang ama. Bakit naman tatanggalin mo ang katutubong karapatan? That is a natural desire and duty, in fact, of the children to question the legality of the arrest of the president. Una-una, si Inday Sara, abogado. Kaya alam niyang illegal. Siyempre, questionin mo. Tapos they quibbled about si Inday Sara daw. Nagsalita pa na itatakas natin sa kulungan itong si Presidente Duterte. Nako, ngayon ang ginagamit sa kanila. Itong mga judges na ito walang sense of humor. Nagpapatawa lang sa ating mga Pilipino, ordinaryo, takas nga natin doon para magtawanan yung audience at magtawanan naman. Ito naman mga judges na ito, palibasa kasi nakikinig doon sa mga kontra kay Presidente Duterte, kaya yung mga nag-aabogaduhan dyan. Na-abogado rin sila ng ICC. Na naninira. Dalawang abogado dyan ang nalaga mga kontrabida. Yung isa konti-konti ang nalalaman. Yung naman, butoy-butoy ang kanyang mga sinasabi. Mga Pero kung gagamitin mo sentido komon. Ayan. Sabi pa ng ICC, sabi nga, delikado, pinigyan natin ng pansamantalang paglaya yan. Baka gawin yan, hadlangan ng prosedimento. Ang gawin yan, yung mga testigo ay mga anib pa. Dahil malakas pa yan, may impluensya. Jesus Maria Jose, itong mga judges din.
Gaya na sinabi na natin sa unang article natin, part 1. Mm. Si Presidente Duterte, kahit na alam niya na pag umuwi siya rito, alam niya aarestuin siya, ididetinis siya, dadalhin siya sa Hague. Alam niyang lahat yun. At pinakiusapan na siya, huwag kang tumuloy. Pero sabi niya, hindi, haharapin ko sila. Doon lang makikita mo na wala siyang plano-plano na takasan ang pag-aaresto sa kanya. Pangalawa, pag binigyan mo ng temporary freedom yan, akala mo bang isipin niya tumakas hindi na nga halos makalakad Hindi nga makalakad dahil marami nang dinaranas. Ang unang gagawin yan, pag may temporary release, gagastos yan, mga kamag-anakan niya, mga kaibigan, para pagalingin, para hindi masyadong mahirap mabuhay sa kanyang mga natitira pang panahon dito sa mundo. Kaya itong mga judges nito talagang walang sentido común, wala pang sense of humor. Nakikinig kasi sa mga sa mga chismis. Galing doon sa dalawang bugoy na abogado. Sa kanya, pati sa administrasyon, kung ano sinasabi laban sa kanya. Ayan po ang katotohanan dyan. Mm. Well, sabi po natin, ang sambay ng Pilipino, hindi po lingid sa kanilang kaalaman. Alam nila na nagkaroon ng sabwatan ang pangkasulukuyang pamahalaan at ang ICC. Sapagat hindi mangyayari lahat yan kung sinunod ng ICC ang kanyang batas na Rome Statute na bago mo ipatupad ang pagdakip, pag-aresto, dadalin mo muna yan sa lokal na hukuman. Ganon din ang pamahalaan na ito. Kung sinunod nila ang kanilang patakaran na ilang ulit na nilang inilathala na walang jurisdiction ng ICC, hindi sana nila pinatupad ang pag-aaresto. At kahit na pinatupad man, kung meron man silang kahit nagahiblang karapatan, dapat sinunod pa rin nila ang ating saligang batas at ang ating lokal na batas sa extradition. Ang nakalagay doon sa extradition treaty, bago mo ibigay ang hinihinging mamamayan para litisin sa ibang bansa sa krimen na ginanap doon sa kanila, dito nga ginanap yung krimen dito, hindi nga aplikable. Pero pagpalagay na natin aplikable, dapat sa ilalim ng extradition treaty, ito po ay pumasa ilalim sa lokal na hukuman. Hindi nga nila ginawa yun Kaya kitang-kita ng taong bayan ang collusion, ang conspiracy, ang pagsasabwata ng dalawang ito, ang ICC at ang pangkasalukuyang pamahalaan. Bakit? Bakit nila ginagawa? Unang-una, para sa ICC, kailangan po nila na i-justify. Kasi nga, questionable na ang kanilang existence. Marami na ang tumutuligsa sa kanila. Kapag ginagawa nilang politika ang International Criminal Court upang usigin ang mga nakaupong sa lahi ng itim o black race. Wala silang pinuusig na puti. Ngayon, gusto nila yung brown. Gusto nila talagang i-justify ang kanilang existence. Lalong-lalo pa nga, yung mga malalaking bansa hindi nila miyembro. At ang Amerikano, kahit na hindi miyembro, nagbibigay ng kontribusyon, tinanggal na rin. Yan po ang dahilan. Ito namang pamahalaan, bakit naman nakipagsabuatan to? Kasi nga, gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Yan po ang katotohanan yan. Kaya itong ginawa nilang ito, ito'y paglaban sa batas pangmundo o international law. At isang paglaban sa soberentiya ng bansa sapagkat biro mo isang mamamayan, aarestuin mo, ibibigay mo sa isang dayuhan, sa isang krimen na ginanap dito, di umano, na kinumit dito, isinagawa rito. Pero
lilitisin mo sa ibang bansa ng dayuhang hukom. Ano ba klase yan? Talagang parang, ibig ko sabihin, pulpul eh. Talagang napaka-hina ng mga ulo eh. Pero, bakit ginagawa nila? Kasi nga, si Presidente Duterte at saka si Inday Sara ay mga sagabal. Sagabal sa kanilang takaw na hindi pag-alis sa kanilang pwesto matapos sa kanilang mga termino. Kailangan manatili sila dyan. Kaya kailangan yung mga sagabal sa kanilang pagtagumpay sa 2028 ay matanggal lahat at all cost. Kahit na kung pwede patayin nga. Yan ang mga nasa isip ng mga yan. Kung ginagawa mo kung Presidente Duterte. Halos pinapatay mo. Alam mo na may sakit. Inaresto mo. Ha? Hindi mo malang pinatingnan dito sa ospital natin dito. Kung kaya mo yung magbiyayan, ano bang problema niya? Pati yung mga gamot niya, hindi nila pinada. Hindi ba? So, kaya talagang gusto nilang patayin ng Presidente Duterte. Kaya sabi po natin, bilang huling paragraph, ang taong bayan, alam lahat ito. At darating ang takdang panahon na itong mga lumabag sa karapatan ni Presidente Duterte, itong mga tao ito lumabag sa international law, lumabag sa saligang batas, nagtaksil sa kasarilan ng ating bansa ay mananagot at parurusahan itong mga walang hiyang mga opisyalis na ito na nagipagsabwatan sa dayuhan at tinalikuran ng kanilang mga sinumpang tungkulin na bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ang ating bansa. Unang-una, yung patakaran ng lahat ng mga gobyerno, pag merong problema sila sa militar, yung patakaran carrot and stick. Ano yung carrot? Una, yung stick muna. Tatakutin nila. Yan, tatakutin. Didimanda namin kayo sa ginagawa ninyo. Yung mga tangkang withdrawal of support. Pag hindi sila nagtagumpay doon, carrot naman. Ano nga yung carrot? Bibigyan ng mga benepisyo. Kaya hindi totoo yun na tatanggalan ng lalagyan para huminto sila. Pero alam po ninyo, sa panahon ngayon, wala na yan. Hindi na uubra yan. Sapagkat yung mga nandiyan sa militar at mga pulis, naghihintay lang talaga yan. Naghihintay ng maraming tao dyan sa kalsada. Alam mo yung kailan ba yun? Nung linggo ba yun? Yung grupo ni Eddie Villanueva, 1 milyon ang pumunta sa Luneta. At nakaraang pang mga ilang buwan, nakita naman natin nag-Iglesia ni Cristo. Ilang milyon din. Tapos, yung kay JC, pag nagbigay ng mga rally, ang dami rin. Pag ito nag-combine, kaisa-isa ito, pati yung mga dilaw na nag-organisa ng mga rally, pati yung kaliwa, maniwala ka, tapos na lahat yan. Una, kadali na pa-cancel yan. Huwag nga nila yung kitebes eh. Alam mo, gagawin lang nila. Pailan mo ng kaso. Kasi sinasabi lang, kailangan may hukuman, order. O di pailan mo ng kaso, ang dami na ng ebidensya eh. Bakit di pinapailan ng kaso ng DOJ? Kasi nga, kakampi eh. Pinagtatakpan eh. Kaya, kung walang kaso, di walang court order. Pag nakakasuhan yan, kadali na humingi ng utos sa hukuman na kansilahin ang pasaporte. Ang problema nga, hindi nila kinakasuhan eh. Kasama yan sa pananakip. Tagal na natin yan na pag-usapan dito eh. Paulit-ulit lang tayo na hindi na kailangan ng investigasyon. Kasi na-investigahan niya na nga eh. Hindi bang inalanan niya na nga yung 15? At sinabi niya sa zona niya, alam niya na may korupsyon. Alam niya may bribery. Alam niya lahat. Madaling sabi, inimbestigahan niya na yan. Kaya kailangan niya na lang ipatupad niya ang batas. Arrestuin niya na yan. Meron siyang emergency power sa saligang batas. Magkonsulta siya sa mga abogado niya.
kayang-kayang gawin yan. Pero ang problema nga, eh, kasama siya kasi. Siya dapat talaga ang unang managot Mm. under the concept of command responsibility. Ang paulit-ulitan natin sinasabi. Eh, hindi mangyayaring lahat yan kung hindi niya pinirmahan yung General Appropriations Act. O binito niya, kahit ang pirma niya, binito niya yung mga insertions, mga lawful amendments, kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na nakawin ang pera ng bank. Kaya na natin yung proseso na lumakad para malaman na natin ang mga ginawang kalokohan, mga chismis, ang paninira dito sa kasong ito. Antayin na lang natin. Ayan. Ngayon, Attorney Sal, ngayon po ay dako na po tayo sa pagbabasa ng mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Ito po ay mula kay Edward De Guia. Let Davao City be the capital of the Philippines and build Maharlika Palace as the office of the President and transfer all national government offices including Supreme Court and Senate but abolish lower Congress. Ano pong reaction niyo dyan, Attorney Sal? Kaya, ba't mo naman gagawin? Davao nandito na nga sa, wala namang kaugnayan yan. Walang kaugnayan sa politika, walang kaugnayan sa pag-aaresto. Kung ano yung dati nang nandyan, hayaan na natin. Ayan. Pero muling umugong, Attorney Sal, yung mga panawagan na taga Mindanao na what if mag-separate talaga yung Mindanao sa Pilipinas, kasi nga naguguluhan na sila sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa politika, Attorney. Hindi gawin nila. Ang problema, puro lang naman salita rin. Ayan. Ito naman po from Phil Shield. Plunder is not politics by nature. Plunder is a crime. Mali ang sagot ni President noong tinatanong siya, or President BBM noong tinanong siya na ang corruption is now in the doorstep in Malacanang. Walang mali kay Presidente Marcos Jr. Palaging tama yon. Kasi pinagtatanggol niya sarili niya. Kaya tama para sa kanya. Iyon, ganun klaseng pagtatanggol po, Attorney. Ito naman po from Francis Fulache, YouTube comment. Tignan at pakinggan ninyo ang mga pagsasalita ni Bongit, walang coherence. We should not tolerate this kind of leader. We are now the world's laughing stock. Kaya Francis, lumabas ka na sa kalye. Huwag ka na text and text. Ayan. Pero may suggestion po siya, Attorney Sala, follow-up niya. Mas mabuti pa kantahin niyo po na lang yung mga problema ng bayan. Ang presidente, kung ano-ano na lang sinasabi, mga salitang walang direksyon. Hindi kanta. Pumunta ka sa kalye. Sumama ka sa mapayapang pagpapahayag at pagprotesta. Yan ang magandang gawin mo, Francis. Ayan. At ito po, may mensahe din po mula kay Aida Tayaw. Si Bongo maraming natulungan na mahirap at mayaman. Totoo yan. Talagang matulungin yan. Yun ang kanyang karakter. Meron nga ako nirefer sa kanya kahapon. Wala pang 5 minuto. Meron na kagad aksyon. Tinawagan na kagad yung nirefer kung meron may sakit. At ginawa na ng paraan para matulungan. Ayan. Ayan, ganyan po talaga yung ano ni Senator Bongo. Ito naman po, Attorney Sala, mula sa ating mga live viewers, kay Sherwin Laude. Attorney, ang tagal naman ng SC decision sa mga petition regarding FPRRD kidnapping. Alam po ninyo, ang Korte Suprema, marami din na kaso. Talagang matagal. Pag may kaso, matagal yun. Saka, antayin nyo na lang. Huwag kayong mainit. O kita niyo yung impeachment. Di ba, nagkaroon sila ng desisyon doon. Tama naman yung desisyon. So, hintayin nyo na lang. Huwag kayong masyadong mainit. Meanwhile, kung naiinip kayo, punta na kayo sa kalsada. Pagpatuloy nyo yung pagpuprotesta ng mapayapa. Ayan. Magkatulad din po sila ng tanong ni Bibot Mabanto. May maasahan pa ba tayo sa SC tungkol sa petisyon sa pagkidnap ni FPRRD? Sana lang tayo hihingi ng hustisya kung ganun. Ayan. Siguro, tanungin mo yung katanungan na meron ba tayong maaasahan sa aming mga may hilig mag-text, mag-kontra pero hindi lumalakad sa kalye at nanonood na lamang kami? O, yan ang tanungin mo. Ayan. Kaya